panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, uulan, aaraw. Hindi alam na na ito is pwedeng maging pagkain. 1 or 2 decades, merong outbreak sa baboy ang dumating. Campaign yan lalo sa mga kabataan para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Sa programa natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabuhayan. Mag-agree na tayo. Magandang araw, ako po si Amy Buyko at ito po ang Mag-agree na tayo. Kasama ko ngayon si Doc Sosie De Leon at Chairman Casendo Rosendo po ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Casendo, Doc Sosie, kamusta po? Magandang araw sa inyo, mga kasamahan sa Agri. Amy, Sendo, napakaganda ng mga naunang topic. Noong isang araw, kami sa ating speaker, no? Tungkol sa kambing. Maganda palang mag-alaga niyan. Doc, tumatak sa akin yung hardware disease eh. Bago sa pandinig ko yun eh. Ganon Ay, sila. wala pala si Casendo nun, Doc. Oo, kasi ganon sila. Amy, kahit na kakainin. Kakainin. Meron nga rito, nagtransaksyon eh. Binili naman yung baka naman, ano? Pero hindi mo na binayaran, inintay mo na 2 linggo dahil baka may nakain plastic, nakain bakal. Ganun pala yun. At least after 2 weeks, tsaka sila nagbayaran. Paano yun, Doc? Nung after 2 weeks ba na yun, hindi na pinakain yung baka bago kinuha? Ay, paano yun? Normally, siyempre, obserbahan mo dahil live animal yun eh. Okay, so, binigyan ng lead time na 2 weeks, na healthy naman, kaya nagkaroon sila ng transaksyon. Kasi very common yan, lalo kung ang mga ruminants o yung small ruminants, yan yung mga kambing. Ang large naman, yan yung mga baka, buffalo, yan. So, very common sa kanila. Ngata sila ng ngata eh. At alam mo ba, Amy, Sendo, hindi, alam ko hindi pwedeng pagsamahin yung baka at saka kabayo yata, parang ganon. Maaaring itanong natin sa speaker, kasi kung kumain yata yung kabayo, paputol. Alam mo, may damo, puputulin niya. Pero ang alam ko, ang mga ruminants, iniikot nila yung damo, tsaka nila hilahin at tsaka ngunguyain. Siguro, tanong natin mabuti yan doon sa ating resource person. Kung nga, I'm not sure kasi college days pa eh. Nakalimutan ko na rin yan eh. Anong year na yun? Huwag na natin pag-usapan, Doc. Kaya yung baka, yung kambing, hindi ko alam. Pero sinasama ko kasi yung baka tsaka kabayo dun sa farm eh. Pero naka-open sila, no? Ibig sabihin nasa rancho, gano'n, hindi yung nakakulong. Pero ano naman, hindi ko lang alam yung kinakain ng etong baka, kinakain din ng horse, no? Opo. Hindi ko lang alam, pero nagsasama naman sila. Akala ko naman po kaya bawal eh. Baka kasi magkasipaan. Alam mo naman, malakas manipa ang kabayo. Siguro itanong natin yan, Tanong natin sa ating resource person. Naalala ko tuloy nung yung sinasabi mong kabayo, hindi ka palabas na pwedeng pupunta sa tagiliran. Sorry, sa likod. Ang approach mo sa kabayo. Dapat sa side. Hindi ko lang malaman kung left or right. So, maaaring tanong natin dito, dahil linya ng ating resource person, yan tungkol sa small ruminants na kambing ang mas eksperto siya dyan. Opo. Casendo, ano bang mga update natin sa agrikultura ngayon? Ngayon, may administrative order linabas ang DA na yung presyo dapat nasa 260 lang yung baboy, yung liempo nasa 280 sa Metro Manila. Kaya sa tingin ko
Kaya sa tingin ko sa Metro Manila mauubusan ng baboy dahil wala mag-deliver ng Metro Manila. Kasi for the info, no, sa farm gate pa lang medyo mataas ang presyo. Although matumal nga ang mga palengke, ang mga meat shop dahil hindi na ma-afford yung ganong kataas. Pero kung nagkaroon ng order ang ating DA, ewan ko kung may magtitinda pa ng karne ng baboy. Opo. Yun ang magiging problema, no? Kasi ano naman, ang baboy natin galing sa Visayas, Mindanao. At pagdating dito, maraming cost na nangyayari. So talagang mataas. Kaya mahirap talaga. Hindi biro. Yes. Kasi yun yan kinukuha ko, nabalitaan ko, from Visayas and Mindanao, ipararating dito. Siyempre may farm gate price sila. Pero may mga overhead dyan eh. Either by land or by sea. And then hindi lang yun, dahil may buhay yan. May posibilidad na magkaroon sila ng 3%, 5%, 7% mortality. Eh dapat i-add on yan dahil may risko sila yung seller na may mangyari sa kanilang produce. So pinapatong din yan, Tsaka yung transport naman noong sasalo dito sa Luzon, bago dating sa slaughterhouse, may mga din yan, nagpreseko, yung shrinkage niya, maraming dapat pagdaanan yan at ano ba ang tamang presyo talaga? Yun ang katanungan. Parang napaisip ako doon, Doc Sosi, doon sa sinabi mo kasi ang laki ng mga patong din yan di ba? Galing doon sa farm, di-deliver nila dito sa market sa Metro Manila tapos 260. Di ba lugi ang ating mga hog raiser dito? Di ba? I think malulugi niyan yung nagkakatay. Doon sa hindi nila kaya yung presyo yun. Dahil yung galing sa Visayas, Mindanao, malaking reseko Malaki yung reseko. And sa tingin namin yung kunyari 260 pesos, medyo hirap talaga. Oo. Kaya ang tingin namin baka maubusan ng Metro Manila ng baboy. Kasi dadalhin nila sa probinsya kasi yung probinsya wala na rin baboy. No? Yung kagaya ng Pangasinan, La Union. Oo. Tumatawag sa atin yung mga provincial vet kung kamusta na yung situation. Pati yung mga mayor tumatawag kasi nakikita nila na wala nang baboy dito sa Luzon area, Northern Luzon area. Kaya nagtatanong talaga sila. Ito idadagdag ko lang yan, Amy at saka Sendo, no? Dapat yan, magkaroon ng link talaga yung farmer ng Visayas at Mindanao dito sa farmer ng Luzon. Kung may iwasan natin yung in-between na middleman, malaki, makakaltas doon, alam ko, nagpapatong yan ng mga 10 to 20 pesos per kilo. Mababawas yun. Yun ang dapat mawala, no? Although ang problema, hindi naman linya ng farmer na Luzon na makipagdirekta doon. Pero siguro dapat magkaroon ng link yan. Pero sa tingin ko, Doc Sosi, tsaka Emmy, yung kailangan talaga yung linkage, no? And doon dapat pumasok ang DA. Kasi kung ngayon, sabi ng DA, tumutulong sila. Pero yung mga nagbibigay is yung mga raiser pa rin Wala naman yung papeles, no? To transport, tumutulong yung DA. Pero yung mismong shipment, wala nang subsidize ang DA. Siguro yun ang pwedeng ipasok ng DA sa mga backyard farming doon, yung mga backyard raiser na tulungan sila i-dalhin dito sa Luzon. Yun talaga kung gustong tumulong yung DA. Pero I think ang ginagawa ng DA is tulong lang sa papeles. Na in which hindi mababa yung presyo. Yun ang sinasabi natin. Amy,
No. para sumasakit ang ulo ko pag tungkol dyan sa baboy dahil alam mo, naawa ako sa mga farmer eh. Totoo po. Sobra talaga ang pagkakabaon sa utang yan. Kasi maraming farm inputs yan, kuryente, wag na yung labor ha, wag na yung labor. Yung feeds, ang bigat ng feeds yan. No? Mahal po ang pagkain ng baboy, Dok. Yes, kinakailangan meron kang 4 na bag na 50 kilos, that's 200 or 250 kilos para ma-produce mo yung market hogs. Eh, nagkaubusan nga, naibaon nila. Kaya, nako, pwede ba, kumambi muna tayo sa ibang alternatibo na source of protein natin? Iba naman ang pag-usapan natin. Di ba nakakalungkot nga kasi, ayan, parating ang Pasko. Sana yung mga Pilipino na merong lechong baboy. Pero, ito nga, alternative itong pag-uusapan natin. Paano naman kung lechong kambing kaya? Pwede. Pero babalik ako, no? Babalik ako. Ang samahan ng mga magbababoy, no? Meron tayong kakainin pa rin lechon kung kinakailangan. Ina-assure ng farmer yan, gagawa ng paraan. Sana matulungan ng gobyerno na yung transport ng mga, kung saan marami, mailipat doon sa kukonti. Opo, maayos na pag-transport. Yes. Yung shipping, dito nga ngayon puro, di ba, puro online na yung mga shipping fee, merong free delivery. Sana naman pati sa baboy meron, Dok, sa Kakasendo. Ngayon, usong-uso ang 10-10 at 11-11, free shipping, di ba, sa mga online. Paano naman kaya sa mga baboy, di ba, yung mga pagkain natin, sana merong ganon. Malaking tulong po yan. Ano ba, anong courier ba pwede dyan? Victory Liner. Alam mo, pwede lang po, di ba? Minsan namamalengke ako, no? Opo. Actually, tagabuhat ako ng basket ng aking may bahay. Pero napansin ko, yung baboy, ngayon matumal. Pero may nakikita akong kambing yata ang pag-uusapan uli natin yun, di ba? Yes po, yung kambing, nakasabit ng 5:30 ng umaga sa mga palengke, sa wet market. Pagdating ng 7, bago kami umuwi, pagkatapos naming mamili, wala na, ubos na. Ubos na! Pero mahal ha. Mahal, pero ang bilis maubos, lalo pagdating ng Sabado at Linggo. Ganyan, nakita natin yung demand ng kambing. Kaya po, ito, para po sa inyo, aming mga manonood, meron tayong part 2. Mamaya po ulit makakasama natin si Doc George, ang ating eksperto sa pagkakambing. Yan po sa aming pagbabalik. Dito yan sa Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Tulad po na napag-usapan namin kanina, ito po ay part 2 ng ating usapan tungkol sa pagkakambing. Ayan, Doc, Kasendo, wala ka nung nakaraan. Isang pribilehiyo para sa akin ito na introduce ang ating guest para sa araw na ito. Siya po ay retired dean. For 9 years po siya naging dean sa Pampanga State University at consultant din po siya sa ruminant farming. Isa po siyang eksperto sa pag-aalaga ng kambing at nakasama natin siya kahapon. Yan. Dr. George Villamil. Doc. Magandang hapon po sa lahat. I'm glad to be invited to share my knowledge about small ruminant production or small ruminant raising. Bin. Kahapon tawag ko sa iyo ay Doc. Matagal ka pala nag-din. Di na lang itatawag ko sa iyo. Anyway, Din. Pwede na din po. Pwede na din. Okay. Agree na tayo. Tanong ko lang, simulan natin ang panat. Kinukulang tayo ng panahon kahapon Kaya sisimulan ko na. Mahirap pa mag-alaga, ilang buwan bago ma-breed ang ating mga kambing. Paano ba yan? Tsaka paano ang breeding? Ilang magiging anak? Okay. Bago ko yan sagot, i-share ko po muna yung mga mahalagang technical information related sa breeding. Yes po. Regarding sa kidding, yung panganak, yung pagbe-breed. Okay. Ang kambing ay ang age of puberty niya, that is
yung edad na pwede na siyang kastahan, mabuntis, ay 6 months. Especially ito ay especially sa mga native goats. Pagdating palapit pa lang ang 6 months nila, medyo kumbaga to use a street word, maga na silang lumalandi. Sa paglalandi, bago dumating yon, nag-undergo sila ng estrus cycle nila, which is 21 days. So, bawat 21, sa tuwing ika-21 araw, naglalandi sila. At ang duration of estrus, o yung pagtagal ng paglalandi nila, ay 12 to 36 hours. Malaking issue yung kung kailan ba dapat pakastahan o AI, artificial insemination, yung naglalanding doe or kambing. Well, from my experience, the best time para i-AI sila or pakastahan ay during the middle ng estrus nila. Okay? Yun po, mas mataas ang resulta na magbubuntis sila. So, middle of their heat, which is 12 to 36 hours. Din, putulin lang kita putulin kita din. Physically, farmer lang ako. Paano ko malalaman? May physical features ba? May physical signs na yung sinasabi mo? Sa baboy, makikita namin yan eh. Sa kambing ba? Paano? Okay, I was about to go to that aspect po. Okay. Ang isang pinaka-prominenteng symptoms ng paglalandi ng ng kambing, simula ay yung madalas siyang, maingay siya, it keeps on bleating, moving about, okay, sumasampa sa ibang mga kambing, at naghahanap siya ng ang madalas na mangyari kung present yung barako, yun ang halos madali niyang lapitan. Pero kung wala pang barako, dahil nga kailangan mag-breed siya at the middle of the estrus, sampa ng sampa to, maingay, okay, ihi ng ihi, okay, makikita mo yung tinatawag nila Clemens reaction, yung bang upper lip nila bumabaliktad, mga ganon. So ayun, ngayon kung makakita rin ng mga kagaya niyang kambing na umiihi, lalapitan niya, aamuyin, at kumisan parang kagaya ng barakong kambing, yung bang hihigop siya o yung didilaan niya yung ihi. Okay? And as the doe does that, lalong na-intensify yung heat. At kaya kapag lumapit na yung barako o kaya yung kagaya niyang baka, sinampahan siya, may nangyayari tinatawag nating standing heat. Pag sinampahan, hindi siya tatakbo. So that provides an opportunity sa barakong kambing na ma-breed siya. So yun po ang normally na mga senyales ng paglalandi. Now, meron din tayong makakapag-induce din po tayo ng paglalandi, which is now a common practice sa kambing, sa tupa, sa baka, at sa kabayo. Yung pag-inject po ng hormone, yung po synthetic hormone na pampalandi, at yun po ay tinuturok sa doe. But sa native goats po, very rare na ginagamitan po sila ng pampalandi. Because by nature, madali pong maglandi yung native goats, native does. Pag nagbuntis po siya, tumatagal po yun ng 150 days. Okay? 150 days po. At meron po tayong tinatawag na kidding rate or kidding frequency. Kidding, ito po yung technical term sa panganak. Okay? Sa kambing po, 3 kidding in 2 years. Sa 2 taon, 3 beses po siyang manganak. However, para ma-attain po niya yung kidding rate na yon, the goat raiser must be very efficient sa tinatawag nating breeding management ng kanyang mga kambing. Okay? Now, meron din po tayong tinatawag na conception rate. However, this depends on the number of pregnant does served by the big
or na AI. Okay po. Meron din po ako tinatawag na kidding interval sa dairy type ng doe. Magkaiba po yung kidding interval, minsan yung interval ng panganganak. Ang meat goat, meat doe, at saka yung dairy doe. Sa meat doe po, 120 days. Ano po ba yung kidding interval na yon? Ito po yung interval or distansya mula sa huli niyang panganganak hanggang sa susunod na mga anak siya. Okay? Bakit po 120 days ang kidding interval? Because yung pong though meron po tayong tinatawag na voluntary rest na 65 days. Okay po, na dapat yun po ay ma-implement, matupad na maigi. Kasi po kung halimbawa may instances na ang doe kahit na 3 weeks pa lang pagkapanganak, basta lumabas ng maayos yung kanyang fetal membrane o yung placenta, maglalandi yan. However, yung uterus, hindi pa po malinis sa loob. Kailan ilabas niya lahat yung fluids na natira doon nung nakapanganak siya. Hindi rin siya magbubuntis. At kung magbuntis man po, it's not a healthy pregnancy. May instances na magbuntis nga siya, but then after 2 months, mag-abort. So we don't want that. Kaya bibigyan po natin sila ng voluntary rest period. Bakit po ang calving interval sa dairy type doe ay 390 days? Ang dairy goat po, ginagatasin for 10 months. Okay. Pagkapanganak, hindi po muna i-breed yan. Okay? Kasi po kung pagbuntis siya, mga 3 months, pagkapanganak niya, ipapaano yung gatas niya. Okay? A good dairy doe usually produce up to twice a day milking po ng mga, especially po sa saanen at saka sa togan birds. Nagpo-produce po sila ng mga from 600 to 700 liters for 10 months lactation period. Okay? So kaya lang po pinabibreed yung dairy goat. Usually po, okay, 150 days po yung panganganak niya. Di ba? So dapat sa 10 months 300 days po, no? So dapat po sa kalagitnaan mo. Okay? Kasi po yung last 2 months ng kambing, meron po dapat mag-undergo po yung tinatawag nating dry period. Okay. Bakit po natin tinawag na dry period? Kumbaga po, ito yung maternity rest ng kambing. Ano po? Kailangan po may prepare na kasi pag tuloy-tuloy pong ginatasan siya, mangyayari po, maapektuhan yung fetus o yung anak niya sa loob. So, kailangan po siya may 60 days na maternity leave to give it time to recover. At yung dry period pong yun, kailangan ng dairy goat or dairy doe as well as dairy dairy cow para po i-rest po yung kanyang mammary gland. Pero nyo, 2 beses sa maghapon na mini-milk out. Kung hand milking, 2 beses na nalalamas yung kanyang suso, which could be painful kung minsan. Okay, maaaring nagkaroon din siya ng mastitis na kaya kailangan ipahinga yung dede niya. Okay? And secondly po, pagka ang dairy doe tuloy-tuloy na pinapakain po na tinatawag nating TMR, total mixed ration po. Okay? Na usually po yan ay nagkakaroon merong 2.2 pounds po ng concentrate grains. Kaya yung pong pagka sobra ng concentrate gains ang kain ng isang dairy animal, at maski po yung meat goat o yung beef cattle, magkakaroon po sila ng tinatawag nating rumen ulcer. Kaya yung sa reason, kaya po kailangan silang magkaroon ng dry period. Rest for the mammary gland, rest for the rumen, yung mga rumen ulcers para gumaling. And thirdly po,
since nandiri go twice a day, back and forth po ang travel niya sa milking parlor. Unless, minimilk siya sa barn. But, ang modern management system po, ngayon, dapat merong milking parlor, designated milking parlor ang mga dairy goats, kagaya sa baka. Okay? Because on the issue po ng maintaining good milk quality. Okay? Now, ang nasabi ko na po kanina, ang length na lactation ng dairy doe, 10 months. Okay? Ang voluntary rest period ng doe is 65 days, 5 days from giving birth of 60 days. Life expectancy nila 8 to 15 years. However, may sa mga mid goat po, usually they don't reach that. Kasi pag kinal na sila, Tapos uwi na. sila, papaitan na. Tama. Okay, di ba? But with dairy goats, it's possible po. May mga nakita Pero po din- akong dairy goats. Yes Yeah, po. din, ibig sabihin, pero sa meat type, ang karamihang kinakarne ay for our consumption is lalaki, tama po ba? O pati yung babae, kinakarne rin? Po, mga lalaki kasi yung nga po, yung quality ng kanilang karne at saka po, kaya yung mga lalaki ginagawang slaughter po, mas mabibigyan ng timbang po. Okay? But you're correct na usually po sa goat meat market, they would prepare mga 6 months old to 8 to 10, but never more than a year po. Kasi yung mas tumitindi na yung angus sa kanila, at saka yung weight nila ay hindi pa ganun profitable, ika nga po. So, ayun po. Doc, yung- I-mention ko. I-mention Doc, ko. yung ano pala, Ano po yan? yung kambing ba, up to how many percent of feeds pwede natin bigyan? Ibig sabihin, di ba, mostly grass ang kinakain. Correct po. How many percent of feeds pwede natin bigyan? Ideally, based sa total ration po nila na magkahalo yung forage plus concentrate grains, dapat po ang feeds o yung concentrate grains must not exceed 20% ng total diet po. However, ang concentrate grains could enhance effectively and fastly yung production po ng milk. Kaya po yung mga dairy farms o dairy farmers sa ibang bansa, ginagawa po, and even in Batangas, may alam po ako ng mga ilan na dairy farms, pag gusto nilang padamihin yung gatas nila, they bring or they give concentrate grains sa kanilang mga baka as high as 40% po. Yung iba nga po pag nakita nila na biglang taas yung production ng milk, kasi may mga milk meter po sa mga dairy farms maganda palang mas naman. Ang negative part naman po noon, the downside po noon, is it will lead to rumen acidosis. Paano po yung rumen acidosis? Kaya tinawag po na magiging hyperacidotic yun po yung rumen. May mini-maintain po na pH yung rumen para po hindi maapektuhan yung mga beneficial bacteria na siyang tumutulong para ma-digest yung forage, yung roughage na kinain nila, to convert them into nutrients. Pag ito po ay tumaas ng below 5 pH, yun po ay magpapatayin po niya yung mga pan. And the other thing, pag acidotic po, mataas ang acidity ng rumen fluid, it will lead to thiamine deficiency. Thiamine is a component po ng B complex which is used for the eyes as well as for the liver. Kaya po pag may rumen acidosis po sila, bumaba yung thiamine nila, at kaya po bumababa yung thiamine po nila, yung thiaminase enzyme, it will lead to liver cirrhosis or liver abscess. Sa mata, maapektuhan po. It will lead to
unilateral o isang matang magbubulag or poor eyesight. At ang poor eyesight po ay hindi maganda para sa isang animal. Baka po siya mag-cause ng injury o ma-injure siya. So yun po, it should not go more than that percentage. Kaya po ang ina-advocate sa mga ruminant farmers ay mag-engage na po sila sa total mixed ration, yung pong nakahalo na. However, kailangan mo ng feed mixer. Ang isa pong may isa po akong binibisitang farm sa Batangas dati, sabi, Dok, ang mahal naman yung murlang feeder mixer. Kako basta ba lang ma-regulate mo yung pag-rotate ng cement mixer, pwede mo. Sinubukan po namin. Kinuha namin yung RPM po ba yung tawag doon sa pag-ikot niya? Yes. RPM po, RPM. Okay. Tapos, yung pong isang mekaniko na fabricator sa Batangas, mahusay, convert po niya. So that can be used. Hindi naman gasinong kamahal ang cement mixer. Okay? So isa po yun sa pwede nyo especially sa kambing, pwede po yung gamitin yun. Although, kung malaki na yung herd mo, commercial level ka na, better buy a mini feeder mixer. Yung Kirby, mga ganun po. May available po sa mga market. I won't advise you to purchase po yung mga made in China feeder mixer in less than a year or 1 year. Hindi na po accurate yung kanilang pag-function. Or you can fabricate. Ang dami pong mahusay na fabricators sa Bulacan. Gumagawa po sila ng mga feeder mixer. Din, may tatanong lang ako, no, ha? Sa manok, mayroon dressing plant. Sa baboy, may slaughterhouse. Meron ba tayong single A, double A na slaughterhouse, particularly for small animal ruminants, yan katulad ng mga kambing? Okay. Unfortunately po, I cannot tell you na kung may nakita na ako mga AAA, AA na slaughterhouse. Sama-sama po sila. Kagaya po pag kumukolekta po ako ng samples para po sa aking ginagawang research sa mga estudyante ko po. Pagpunta ko po sa Angeles Slaughterhouse, Abattoir. Basta sa San Fernando, Pampanga, Abattoir. Wala po Sama-sama po sila lahat doon Usually po, ang nangyayari po na slaughter point ng mga small ruminants, pati sheep, yung pong mga nagtitinda sa roadside. Kasi kung po yan susunugin mo nila yung blowtorch, tapos kakayasin, tapos babalatan. Yun po hindi mo magagawa sa sa slaughterhouse po. Hindi magagawa sa slaughterhouse. Yes. Hindi po Yung pong yung pag-eviscerate, yung pag-alis ng Yes. Kaso po hindi rin practical. There needs to be a specialized slaughterhouse for small ruminants talaga po. Iba pala yun. Dito po sa Angeles meron na mga meat saka sheep meat, goat and sheep meat dealer. Sila po may sarili silang katayan. Kaso wala yung mga makinarya, puro mano-mano. Blowtorch sila po. Tao po talaga ang nag-ano. At saka para sa akin mas efficient din yung gano'n Kasi parang sa manok walang parting nasasayang di ba? Sa dalawang animals ang wala kang itatapon Manok at kambing. Of course, yung tayo niyan pwede mong gawing fertilizer. Yes. Yung laman ng stomach niya, yung damo. Di ho bang mga Ilocano kakatasan nila talagang ganun yung papait. Yung tira, saka nagaganon. Dahil lang ang father ko po is Ilocano. Pag bumuwi talaga po. Yan kasi puro papait na pinag-uusapan namin dito kahapon pa. Opo. Hindi ho sa Kapampangan, hindi gaya sa Kapampangan, yung pampait nila is yung ng kalamansi. Opo, kalamansi po ang nilalagay.
buong Din, kaluan. bago tayo mapunta dyan sa mga magkalaway lang ako yan eh. Balik muna tayo doon sa lalaki naman. Back ang tawag, di ba? Opo. Yung sikat niyan, ang tawag diyan, Starbuck. Di ba? Starbuck. Oo. Okay, Ngayon, my okay. question is, how often pwedeng gamitin yung back, yung barako, Tama. para mag-breed siya at anong ratio ng barako at saka ng doe? Okay. Kanina po na-mention ko, although nire-recommend sa mga textbooks is 1 buck to 25 does. Okay? But from what I've seen po, kasi po meron po akong binibisitang goat farm sa Tarlac. Pan po natitrain po namin yung buck na kolekta na similya. Sa po yan, dadaling ko sa RADDL, Regional Animal Disease Diagnostic Lab, for sperm analysis. Okay. Okay? At kapag ka po sobrang dami ng kinakasla ng isang barako, regardless na ito ay boer or anumang lahi na malaki, imported, maapektuhan po yung semen quality niya. Tinuturuan ko rin po yung may-ari na tingnan niya yung kidding rate, conception rate, pregnancy rate. Importante pong makuha yun para makita mo kung viable yung baka, ay yung buck. Kapag mababa na resulta every after breeding season at saka pagkatapos ng nakuha mo hindi maganda yung resulta ng sperm count niya, sperm analysis, you need to give it a rest. Minimum 1 month po. So you have to rest po. 1 month na nagpapahinga? Opo. Ganun. Especially po kung halimbawa 50 ang kanya. Pero kung 25 lamang po, you can give it a rest mga 2 weeks, 3 weeks and give it good nutrition. So ibig pwede sabihin, na Din, ibig sabihin pala, hindi siya pwedeng twice a week. Yung average po ba, yung average na services na kaya ibigay ng BAC, ano how many times? Okay. Para po yan ay masagot scientifically and more accurately. Meron po tayong tinatawag na 24-day heat detection trial. Okay? Kaya po yan, parang spreadsheet, andito yung lahat ng number ng mga AirTag number ng mga doe. Okay? Tapos po, nandun po rin naka-plot yung days of the month. Okay? Nandun po lahat. So, usually po, this yung pagkuha po nun is within kaya tinawag na 24-day heat trial. Kasi, ang heat po ng doe, although sinabi ko po kanina 21 days, kaya po ginawa 24. There are instances na ang doe maglalandi ang 24 days. Lahat po ng naglandi, say for the month of November, ipinaplat mo. Doe number 5, naglandi ng November 6, etc. hanggang makumpleto mo. So, i-compute mo po doon yung heat detection trial mo. Okay? And then, doon sa heat detection trial mo, you will be guided on the frequency ng breeding po ng BAC. Okay? So, yun po. Na pwede pong, halimbawa, sa isang linggo ngayon, 3, okay lang yung number na yun. Pero pag umabot na po 5 everyday, well, that could affect yung pong viability ng sperm niya. Yung pong 24-day heat detection trial, isa po yun sa mga i-discuss namin pag te-train po kami, pag nagko-conduct po ng seminar sa mga talagang serious na goat racers. Pwede pong may pasa ko sa inyo yung form na yon and how you accomplish that form and how you analyze po yung mga inputs doon. Yeah, tapos na tayo sa breeding, tapos na tayo dun sa preparation. Yan, meron na tayong manganganak na to. Usually, Doc George, ilan ba ang inaanak na tong mga alaga nating kambing sa isang anakan? Maabot ba tayo ng 5? 6? Yung 2 ba? Lugi ka ba doon? Ano ba? Okay. For a start, yung tinatawag natin primiper, so yung first time na mga usually isa eh. Okay? Isa. Right. And that is the reason kaya sinabi ko kanina that dapat sa mga native goats, okay, hindi sila dapat biglayin sa malalaking back. Because baka yung
una niya panganganak, yun ang maging huli niya panganganak kasi warat na siya. Dahil malaki yung anak. But normally, based from what I've seen, experience sa kanila, may mga dito sa Pampanga State Agricultural University, meron kaming napakagandang Anglo-Nubian dog. Okay? Nakapanganak siya ng 8. 2 beses nag-twinning. Tapos yung first time niya, malaki kasi yung niya eh. Nakapanak siya ng 8. But eventually, yung huli niyang panganak, dahil matanda na siya, I think umabot siya ng mga 7 yata o 6 years old. Okay? Kailangan siyang necessarian. So, they can produce as many as that. At kapag isa lang pinanganak niya, at laging ganun ang trend ng ibang mga kambing mo, well, you need to you need to call them. Tama po ba? call them. I-analyze mo kung ganito performance nito, next isa na naman. Ano mangyayari sa negosyo ko? So you can call. Kung minsan pa lang nakapanganak, tapos pangalawang panganak, isa na naman. Well, you have to make a hard decision to call mo siya. Okay? Now, but ilang buwan nga ulit bago manganak ang 150 days yung tagal na pagbubuntis niya. 150 days. Yes. Yung mga 6 months. Tama. 5 months. 5 times 5 30. months. Bali, 5 months. 5 months siya. 5 months bago manganak ulit. Yes. After yung 5 months na yon, 1 month pwede na ulit? Well, bibigyan mo siya ng tinatawag na voluntary rest period na 60 to 65 days. Kasi, yung rule of thumb is 2 beses siyang maglalandi. So 60 days, 30 magandang time na yun nakapag-rest period. Especially kung nahirapan sa nanganak at malaki. So ang importansya ng estrus period, di ba pag naglandi siya, Doc Jose, di po ba, Mr. Rosendo? Yeah. May lalabas na parasipon. Yeah, parang mucus. Mucus. Okay? Yeah. Yun maglulubricate. Kiklis niya yung dadaanan ng similia. Okay? Ngayon, na-enhance yun kung ang uterus is rested for 60 days. 45 days or 42 days, acceptable na yun. Basta 2 beses siya naglandi. Pero kung minsan lang siya naglandi, I don't recommend. But anyway, may iba't ibang circumstances yung mga kambing, and the goat raiser must exercise his discretion kung minsan pala nagkalan dito pero ang ganda ng bulas niya, ang ganda ng nasa sa kanya yun. Okay? Yung pinag-usapan natin, yung mga guidelines binigay, these are all guidelines sa pag-aalaga. Yung yung sore ng yung sa mouth infection or contagious time. Ano yan, minsan lang ba yan sa isang life sa isang or babalik yon or paano? Babalik at babalik. Meron ng vaccine sa ganyan. Although hindi ko alam kung ang BAI ay nagpo-produce sila. Kasi sa Saudi Arabia, yung nakikita kong mga small ruminant farms doon, yung mga Bedouin Saudis, para makatipid sila, kukunin nila to Okay? Disqualifyin nila. Tapos, yun ang gagamitin nilang vaccine. And I found that effective. Pero, may side effects din of course. Okay? Pag nasobrahan, baka magkaroon ulit sila. Din, para lumalabas niyan, parang autogenous vaccine, tama ba? Correct po. Yun ang ginagawa nila. Especially mga Bedouins na siguro they have practiced that yung time pa ng kanilang mga forefathers. Ayun. Pero ang Australia, I'm sure na meron silang pinoproduce na may mga local suppliers na hindi ko lang alam kung magkano. Ang BIA,
I'm not sure. Kasi minsan dito sa may regional office nila, nagtanong ako, walang available. Ang Din, ORF, yun po. Ano naman ang normal na sakit o problema, Yun yung itatanong ko, Dok. bakterya? Yun na nakita. Naunahan mo ako eh. So Sige, anong sunod ako normal dyan, na mga, na namumroblema ang farmer, namumroblema yung Mm. kambing natin, anong common diseases, ano mga, kung meron man, ano yung mga fatal diseases naman? Okay. Isa pinaka-common disease po o problem, metabolic problem po ng mga kambing ay yung bloat. Yung lumolobo ang tiyan. Bloated. Especially Ba, po, tinutusok lang yun? last resort po yun, last resort. Kuminsan kasi, kaya po nagkaka-bloat sila. Ang kambing nakawala sa bahay nila. Nilusob yung feed store. Tapos, nakita niya yung mga nakatanim na mga leguminous forages. Mm. Ano po? Yung trichantera, yung stylo, yung flamingo, kakawate, or malunggay. No. Tapos, iinom siya ng marami. Yun. Maglolobo po siya. Bloat. Okay? That's a very common. Pagka ganun po, usually, may tinatawag tayong frothy. May dalawang klase po ng bloat eh. Gaseous bloat, frothy bloat. Yung gaseous, napakadaling, mahusay ka mag-stomach tube. Yung mga ganito ang gauge ng hose, yung mga sigat, i-stomach tube mo lang para palabasin yung hangin. Okay, may instances, yung frothy bloat, yun ay pagka nasobrang kain niya ng feeds at saka ng legumes. So natatrap po yung air. So palobo ng palobo. At doon papasok Mr. Rosendo yung pong bubutasan nila. Mm. However, Trocarine cannula. Trocarine cannula ang siya. tawag doon. Yes, thank you po. Sendo, alam mo habang nagsasalita si Dean, naalala ko yung rabbit natin, hindi na problema, bloat eh. Mm. Oo. Okay po. Mamaya po, may pong sabihin tungkol doon sa bloat sa mga Ayan. rabbits ninyo. Ano po? Po. Aabangan po natin mamaya yan, Doc. However, Meron pa tayong Gap 3. Dito natin yan sagutin. okay. And po, sa pagbabalik po ng mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina po, pinag-uusapan namin yung tungkol po sa mga sakit at nabigyan tuon po natin yung bloat or bloated na tinatawag doon sa ating mga alagang kambing. Doc George, ano po ulit yun? Paano po yung paano ba natin masolusyonan ang sakit na bloat or pagiging bloated ng ating mga alaga? Okay. Yung pong banggit ko, yung gassy bloat tsaka yung frothy bloat. Mas delikado po yung frothy bloat. Kasi nakatrap yung hangin eh. Palaki po yan. Doon sa fluid ng rumen, para ho bang yung plastic balloon? So palaki ng marami po yun. Kaya lolobo yung siya ng kambing. Well, ang isa pong meron rin lang pong trocarine cannula, isa po yung sige na gamit ng mga goat farmers na eksperyensado na. Although may downside din po yun, kasi kailangan i-fix yun eh. Okay? Para continuous na lalabas. Pero po, at kumisan, pagmumulan po yun ng pagkabulok ng sugat na kasi yung trocar po eh, matalim yun eh. Okay? Pinusok na. Opo. At kung minsan po, ang rumen, nakadikit po sa body wall yan eh. Kung minsan may magle-leak out. Kasi may butas na eh. Leak out po. Instead na lalabas yung ingesta na may hangin sa side, sa loob po papasok. Okay? Magkakaroon na din ng peritonitis. Peritonitis. Correct po. Peritonitis. Oo.
Kaya po ang ina-advise ko at isa sa mga pagtitrain namin ay yung pang stomach tube, ano po, pasok na ganon. Tapos po yung penicillin streptomycin, antibiotics po, mga 5 to 10 ml. Papasok po sa loob. Ang purpose po nun ay para patayin yung ibang mga producing bacteria. Okay? Kung wala naman pong antibiotics, ito po, subok na namin ito. Kahit po sa medyang ito, pwede ko sabihin, ang isa pong ginagamit, yung po kasing Poloxylin, yung po ay i-coat niya yung parte ng rumen na pinagmumulan ng gas. Kaya titigil po. Kasi mahirap pong hanapin yun eh. So, isa pong pwedeng magamit ninyo is cooking oil plus detergent powder. Detergent powder. Isang kutsara. Isang kutsarita. Okay, lagay po sa kulugin. Okay, at unti-unti pong painin. Yun po ay kokontrol niya yung rapid growth ng mga producing bacteria. Okay. Ulit nga, Dean, gano'ng karami yung cooking oil and then gano'ng karami yung powder detergent? Okay. Ito pong gagamitin ko sample. Ano po? Okay. Okay. Yung cooking oil po, ilang this is 1 liter po yata to. 1 liter. 1 liter. Kalahati po nito would be cooking oil. 500 na po. Okay. Now, kahit 500 ml po, kung ngayon po nyo ulit, lagyan ng isang kutsaritang detergent. Huwag po yung Ariel. Medyo mataas yun. Makapuputi sa loob eh. Shake. Ako, marami na tayong babayarang advertisers dito. Shake kung ganyan. Tapos, yun po talagang shake todo na dissolve yung powder. Tapos, unti-unti po, huwag pong biglaan. Baka pumasok po sa kanyang lungs. Yun po pwede nyo magawa. Imbis na trokaran cannula. At kung wala po rin lang po kayong trokaran cannula. Kasi po sa trokaran cannula, ang dami pong na-handle ko na cases na gano'n. Kaka-peritonitis. At kung minsan po, dahil patuloy pa lalabas yung yung froth. Even on the second day. Diyan naman maglalanding yung mga banga, ang tawag doon, yung butterflies. Yung bangaw ko bang tawag natin doon sa malalaking bangaw na kulay green ng mata. Doon po mangingitlog. So, maiwasan po yun. Although, kung yung pa rin ang preference mo, kailan i-shave mo muna yung side. Yung pinakamataas na point ng rumen, doon mo itusok. Katapos, kung meron ka rin lang pantahi, tahiin mo. Para to be sure. Kasi baka ang worry ko sa trokaran cannula, ang dami pong nagkaka-peritonitis. Pagka in-slaughter sila, pagka magaling na, tuyo na yung sugat sa labas, kasi makita mo ang daming yung abscess, sa loob. Yun na maliliit pong mga abscess. At yun po ay dahil sa peritonitis. Doc, Okay? yung mga yan, mismanagement, no? Ha? Mismanagement po, yan, usually. Oo. Paano Kasi, ang mga housing ng ating mga goat, paano ba natin sila mapapanatiling safe? Paano ba yan? as I've said earlier, sa first episode natin yata, ang kambing ay masyadong susceptible sa ulan. Opo, sensitive Sa lamig. po. Kaya ang nangyayari dyan, lagi silang nagkaka-pneumonia, tapos papasukan pa ng worm infestation, yung mga blood-sucking worms, yung tinatawag nating barber's pole worms. Merong isang magandang paraan para ma-detect yung bulate, kung anong klaseng bulate ang umatake sa kambing. Narinig niyo na ho ba yung tinatawag nilang pamatcha? Pamatcha chart. Yun na din ito. Okay, i-google po ninyo yan mamaya.
F-A-M-A-C-H-A. Pamatcha. Pamatcha. Isa Okay. po yung chart na color chart po na Mm. nandoon po pakita sa inyo kung anemic na yung kambing sa mata. Yung pong kanilang conjunctiva. Normally po, ang healthy na kambing, reddish pinkish po yung kanyang conjunctiva. Pero pagka worm infested po yung tinatawag nating barber's poll o yung Haemonchus contortus, po siya. Putlang-putla siya rito. Tsaka dito po. Yun po ay very useful tool ng isang goat racer as well as sheep racer. Pag nakita po, merong halimbawa dito, may color chart po. Anemic, semi-anemic, not anemic, etc. May kanya-kanya pong color indicator yan. So, titingnan mo, ikukumpara mo yung mata, yung conjunctiva ng mata, ng gambing. Pag maputla na, ibig sabihin, marami siyang blood-sucking worms. At dun mo, dapat, at yun ay napapanahon na dapat purgahin sila. Okay? Bill, may tatanong lang ako, no? Na binanggit ni Amy about doon sa mga kulungan, ano? Paki-elaborate na lang yung tungkol sa mga, yung housing niya ba? At the same time, pwede bang pagsamahin ang sheep and goat? At saka anong pagkakaiba ng karakteristik ng sheep, ng goat, o pareho lang yan? At saka sa presyo, generally speaking, paano ang sistema? Alright. To start with, ang goat po ay grazer. Browser. Ibig sabihin, prepare niya yung tatayo siya, mag-aabot ng mga overhanging leaves. Okay? Of course, nag-graze din siya pag wala siyang choice. But basically, umaakyat din sa mga puno. Yung isang client ko sa Busuanga noon, yung mga kambing niya, dahil ang mga puno po doon sa isla ng Busuanga, sa Coron, sa Coron po, yung mga matataba, kayang akyatin. Kita mo pagka mainit, ando doon sila, nanginginain. Kalimutan ko na lang kung pangalan ng puno na edible naman sa kanila. Yung sheep naman po, paano? Yung kung compare sa dalawa? Ang sheep po ay grazer. Mean to say, damo. Kaso, prepared nila pag mag-graze sa matataas na lugar. Okay, yung pong main difference nila. Cost-wise, well, dito sa Pilipinas po, mas mahal yung karni ng tupa kumpara sa goat. Kasi po, kumbaga, ang tawag dito, lamb chops. po ito. High class. Ganon. Po, sa mga selected high-end restaurants sa hotel, okay? Yung nga hong isang sheep farmer dito sa may Magalang, ang kumuha sa mga sheep niya, po siya, Iranian. Kasi meron siyang restaurant sa Angeles City at yun ang sinaserve niya na meat. Goat, hindi nilaga ano. Goat, mabili po ito sa mga alam nito, Indians. Okay? Sa mga Australiano, prepare po nila yung goat's meat. Right? Although, very few po yung nag-engage sa sheep raising kasi lagi nila sinasabi, limited ang market, hindi kagaya ng kambing. Doc, Right? Pero alin po ang madaling alagaan po dyan? Ang sheep or ang goat? At saka alin na mas mabilis ang feed conversion? Okay. Ang sheep po, mas mabilis at mabilis tumangkad, tumaba, mas madaling alagaan, less susceptible sa disease. Ang kulang sa sheep is parasites, external and internal parasites. Pero yung ibang sakit kagaya ng bloat, very rare. Sa kambing naman po, ayan, pneumonia, coccidiosis, yung mga nagtatayin ng dugo, napakahina sa lamig at saka sa tubig po. Doc, Yung yung difference ano nila. pala, yung mga housing, di ba? Housing.
Kasi maraming farm na piggery ngayon, wala nang hindi nag-aalaga dahil takot sa ASF. Mhm. So, Tama. yung mga bahay pa ng baboy, kasi concrete yun Pwede po ba? pwede bang i-convert sa sa goat? Well, for containment purposes, yes. Kaso, kung ko lang po, tawag dito, kung ko lang po sa mga pig houses, konkreto eh. And it can affect po yung hoof ng mga kambing as well as tupa. Okay? Yun pong isang ko. Meron pong isang pig farmer dito sa may Pampanga, sa may parting Bacolor na na-ASF yung mga baboy niya. Eh, ang dami niyang kambing at tupa na nasa galaan. Pinasok niya doon pagkatagulan. Eh, isang complaint niya is, Doc, ang daming problema, lame na kambing ko at tupa, sabi niya. So, isa po yan. And then, ventilation-wise, di ba? Of course, ventilation nila eh, overhead. Opo. Ang kambing po, prepare nila yung pananghangin na through and through sa side nila. Kaya ho, Ang magkabilang ang mga- gilid, bukas. May Oo. mahangin. Kaya ho yung housing na kailangan sa mga yan, dapat magsisirculate, properly ventilated. Otherwise, ang problema mo dyan, lalo pag tayo nila direktong nahulog sa silong at nagpuproduce ng pneumonia, that can lead to a lot of cases ng pneumonia. Sa piggery, well, I don't know kung anong klaseng piggery po yung piggery pension sinasabi ninyo. At saka semento, hihiga sila, it may lead to skin problems, or again, it may lead to especially sa yung Clostridium, yung E. coli po ng baboy. Kaya tagal pong tumitigil, nagre-reside yan sa concrete flooring. And that the goats, especially the young ones, can pick that up. Okay. Ang isa pong ginawa nung sinabi kong sa Bacolor, inayos po niya. Nilagyan niya ng mga siwang ba para makapasok yung... Sige nga, Doc, ano ba yung dapat? Kasi sabi mo, hindi pwede yung concrete, matakasakit, tapos yung sa ventilation. Ano yung tamang design para sa ating alagang kambing? Minention ko kanina yung housing requirement, space requirement, di ba? Right. Now, yun po on a per head basis, yun po magiging basehan mo. 10 to 18 square meters. Okay? It should be elevated. How high from the ground? Okay? As long as na makakadaan po sa ilalim yung kambing o yung tupa, that would be okay. Flooring, slatted bamboo will be okay. This is for backyard goat farm. Ano po? Yung kanyang sidings, pwedeng mga outlamber para lang wag makapasok. Then yung bubungan, it could be para sturdy. Yung used GI sheets o GI roofs na mabibili mo sa mga dealer. It doesn't need to be very expensive, especially kung nasa learning the ropes stage ka pa lang, beginner ka. So yun ang mga use indigenous material. Yung iba ginagamit nilang pangposte yung bayog na kawayan, or yung iba naman gagawin sila ng concrete post at saka yun ang gagawin nilang pangposte o panghaligi. Okay? Hold a second. Or pwede rin papag. Are you aware kayo kung ano yung papag, no? Yes, yes. Yung wooden wooden flatbed Yes. na pwede kang magpagawa doon. Okay? Tapos doon merong akyatan yung mga kambing at doon sila. However, ang sistema ganyan usually
buong herd na andun, halimbawa 20 yung kambing mo, andun sila lahat. It is important to segregate, to have segregated housing para sa mga young stock, yung mga anak. Okay? Meron din dapat na separate na housing na area, containment area para sa mga buntis, which can also serve as kidding or kidding pen, paanakan. Okay? Now, below the papag, pwede kang magpagawa ng feeding trough, okay? Which is about, ang requirement per goat basis is I think 10 to 18 inches, linear inches. Okay? At ang depth nito is about 1 foot, I would say mga 15 inches high. Doon mo ilalagay yung pakain nila. Separate yung lalagyan ng pakain na damo, separate yung lalagyan na concentrates. At saka pati yung mga forages na talagang adaptable, yung kasi mga forages na binigay ng USAID sa ND last time, hindi ganun tumubo eh. Yung mulato, of course, yung different species ng brassica grass, pero yung magaling ng US, hindi tumubo. Alfalfa, hindi magandang tubo dito sa atin. Napier is okay. Yung mga forage grasses, napier, guinea grass, mulato, yan, importante yung magandang panyan. Mother de Agua ba yun? Ayun, Tricantera, Madre de Agua. Yeah. Okay? Now, always remember po na ating ipaalam sa mga backyard racers, they can save a lot of money for concentrate feeds by feeding them forage legumes. Tricantera, kawate, katuray, yung mga leaves nila, yung ano pa ba? Mulberry trees. Mulberry trees, mulberry leaves, yun po. Yan. So, yan po yung mga pwedeng kainin. Napier, it's very good. Although ang napier, feed it to the goats, dapat ang napier, it's not beyond 75 days old from planting. Preferable is 40, 50, 60 months, 60 days old. Kasi titigas po siya, tama po ba? Masyadong pag nag-harvest ka, matigas, hindi rin gusto ng kambing. Hindi rin kakainin ng kambing. At saka kung minsan, pagka sila ay desperate na, walang mapagkunan ng pagkain, hindi sila naisusogan, ipapastol, pagtitsagaan nila yun, that would affect yung kanilang dental one. Inipin ng kambing. Oo, yun po. Kaya sinabi kanina na isang pwedeng magawang source ng forages, dito sa Pampanga, sa Magalang, yung mga tricycle driver, kung minsan ginagawa po nila sideline, sila po nagkukumpay sa roadside. Yung roadside sa mga highways, ang dami pong pwedeng pakinabangan eh. In fact po, isa yan sa namin sa campaign namin sa aming extension work na gano'n ang kunin nila. Nalilinis yung roadside, pinakikinabangan nila. So, isa pong magandang kwan yun. Of course, importante dito yung forage garden, forage plantation. Okay? Ginagawa naman pong ng iba na sa tingin ko po hindi maganda. Pag nag-harvest po ng corn, kahit natuyo-tuyo na, kinukuha nila, pinapakain sa kambing. Usually po, naglilid ito sa rumen compaction. Hindi na nila ma-digest maigi. Okay? So, dapat po fresh. Dapat. Ayan, Doc. Ang dami na naman namin natutunan sa'yo. Kulang na naman yung oras namin. Pero maganda na na-discuss po natin yung pag-breed, yung kung gaano kadaming mga anak, tapos pati yung tamang bahay para sa ating Kasendo, parang mali yata yung bahay nung sa'yo. Pwede mo pang remedyohan. Hindi, elevated naman.
Elevated. Oo, Dahil yung bamboo, walang quarantine, bamboo doon. yung quarantine nasa concrete pala. Nasa concrete. Oo, yan. So, Miss Ami, yes po. kanyo, yung pinadala ko kay Kwan, kung may kopya ka, makikita nyo yung mga different, talagang very low cost housing ito. Ito nga sa may parting Cambodia gumawa sa yung papag na pinawinelding nila. Opo. Tapos nilagyan nila ng flooring yung nabibili sa mga sa Wilcon na Plastic. parang plastic matting. Yeah. Pinatong nila. Tapos nag-occupy yung housing area na yun, ang size ng housing area niya yun is about 200 square meter. Binakuran niya yun ng bayog. Ayun. Okay? Yun Bayog. lang po yung ginawa nila. Yun ang housing niya. Tapos Alam niyo bubungan, yero. Iisip ko hindi naman po talaga malaki ang gastos dito sa mga goat kung iisipin na yung tamang kaalaman lang talaga para po Importante. Yes. So, yes. importante. Para po Importante, naka-elevate siya. Tama po. Ayan, Yung- kulang po ang oras namin para sa araw na ito. Pero wag po kayo mag-alala dahil meron po kaming part 3. Doon naman, Okay. pag-uusapan po natin marketing. Paano natin ibebenta ang ating mga alagang kambing. Yan po. Doc, maraming salamat po. Doc George Villamil, Doc Opo. Sophie Casento. Paalam na po muna tayo. Okay. Okay. Ganito na lang po. Magbabalik po kami sa susunod na araw. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nag-agree tayo.